Papakita po natin yung mga galing sa Baliwag para ma-explain po natin yung traffic. Wala bang po sa kinalaman doon po sa may sugal, sir? Wala naman po yan. Pwede naman po malayo naman po makapunta dyan. Kailangan po pwede. Para lang may wasan po natin yung mga Pakinggan natin pala yung mga parking sa gilid. Yun. So, kasi bigla kasi may nag-report, sir, na yung na pumupunta ito, hinaharangan. Pwede naman po. Pwede naman po. Oo. Kasi mapupuno po yun eh. Mahirap po, mapuno. Mamaya. Fire po, mahirapan. So sir, hindi po ito, ano sir, itong paghaharang di umano hinaharangan para mapigilan ang pangyari. Hindi po. Okay, maraming Sir, napansin ko lang, marami po kanina may dumating na SWAT po sa okay lang sir yung doon sa Hindi po alam eh, kasi dito po kami. dito ka nakasay. Okay, no problem po sir. Thank you very much. Sir Spirito, thank you very much. Hindi po sir. Magkaiba po yung pananaw ng mga leader at pananaw ng mga politician. So yung lahat ng humahat na ngayon, they are all politicians, they are not leaders. So nasa atin na po ang desisyon, mga kababayan, ilang rally na, bilad, nagta-travel kami, gumagastos kami para ipakita lang sa buong sambayan ng Pilipino na laban natin itong lahat. Marami katulad sa akin, sa time ni Tatay Digong, nakilala ang sumbungan ng bayan. Ngayon, maraming umiiyak, mga transport group, mga vendors, ma'am, anong gagawin namin? Talaga hindi na namin kaya. So, at titingnan din natin, no, sa time ni Tatay Digong, tinitira yung kanyang war against drug. Pero nakita natin ngayon, recently, mga pulis pinagbawalan, magbibigay ng statement hinggil doon sa tinatransport na sa kalsada yung droga. Number one na question, bakit hindi nilantad yung driver? Bakit walang statement na nilalabas? Bakit pinagbawalan? So anong meron? So yun lang po mga kababayan, mag-isip-isip na tayo. Mag-isip tayo! Yung mga anak ninyo nationwide, mapapanood natin, 7 years old, 6 years old, nakikita na lang napatay, ni-rape. Ang droga. Mula nang bumaba si Tatay Digong. At alam natin, hindi yun magagawa ng normal na Pilipino kung hindi sila naging lulong sa droga. So kaya ito yung panahon na kinakailangan natin na magkaisa tayong lahat. So huwag tayong matakot, no? Kinakailangan ipakita na yung katotohanan. Hindi naman tayo nang gugulo, nilalabas lang natin yung ating sama ng loob. Gusto lang natin iparating na sana, katulad ni Tatay Digong, hindi naman siya nang hahamon. Sinasabi lang nila ni Tatay Digong na sana baguhin ninyo ang sistema. Yun lang po mga kababayan. Sir, sa palagay niyo po, sino po kaya ang nangungulo para busalan tayo dito, pigilan tayo dito? Meron ba kaya idea? Alam naman natin yan, no? Even in social media, nakikita natin na ang laging pinopromote is si Romualdez. So, at the same time, si Lisa. Parang sila na ngayon ang nagiging presidente ng ating Pilipinas. So, supposed to be lahat ng gawain ay magkakaroon naman dapat ng division yan. So, nakikita natin lahat ng galaw ng mga Duterte group ay talaga nilang iniipit nila na huwag mangyari ang gustong nating mangyari para sa ating bansa. So ang pinakakatakot dito ngayon existing, no, yung maraming mga foreigner, lalo na yung mga Amerikano, gagawin na naman tayong battleground, whereas hindi naman natin kinakalaban ang China. Whereas sa panahon niya ni Tatay Digong, inaano niya, kasi mula pagkapata, lahat ng aaway kay Tatay Digong, hindi niya talaga yan pinapatulan, no? Ginagawa niya into a diplomatic way, kinakaibigan niya at pag-uusapan kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin upang maging mapayapa at mabigyan ng solusyon ang number one na problema. So ang kinakatakot namin dito, oras na magkaroon ng gulo, ang China at saka Amerika, madali lang sa kanila ang lumipad. Sino ang kawawa? Tayong mga Pilipino. Lalo na yung mga malalita na dumadaing na, no? Yung mga vendors nagmamakaawa dahil nakikita natin kahit yung mga gulay nila, binabagsak na lang nila, umiiyak sila, pumabagsak yung kanilang presyo para lang maibawi kahit papano yung kanilang puhunan. So hanggang kailan, no, wala tayong nararamdaman na yung mga pangako ni BBM noon ay nagkaroon ng katotohanan, especially yung mga pangarap sa atin ni BBM. Pangarap po, pangarap hindi naman kasi pangarap niya yun, pangako niya yun na napako. So kung titingnan natin nung time na yun, mayroon pang 40 kilo
40 peso ang kilo. Ngayon nagiging 80, nagiging 70. Kung may mabibili ka man na 50 peso mahigit yung presyo ng bigas, halos hindi na natin makain dahil mabaho at wala na talagang lasa. So, ito yung paanyaya ko sa lahat ng mga Pilipino na sana tayong lahat ay maging mapagmasid noong sa kaganapan ng ating bansa at maging mapagmasid tayo at magkaisa na sana baguhin ang sistema sa Republika ng Pilipinas. Ayun, nagsilipa na ang Domingo ngayon kaysa kay Presidente Digong. So, anong masasabi mo ngayon sa lansangan, naglabasa na? Actually, wherever I go, even doon sa mga taxi driver, yun naman talaga ang common nating nakakausap. Ang lagi lang sagot, ang layo. Nung 3 months pa lang, nakikita at nararamdaman na ng mga Pilipino na may kagaanan, may pagbabago, at saka yung security. No, that even in Davao City ngayon, nakakatakot na rin lumabas dahil rampant na rin ang mga adik. Dahil nga, sabi nila, PNP mismo ang nag-declare na wala silang laban against sa drugs. So wala, hindi sila kasali doon sa... So ibig sabihin, bilang citizen, napatanong ako, bakit ganun yung campaign nila? Nung merong nahuli, meron na naman silang sinabi na hindi po pwede na ang mga PNP ay magsasalita, kaya pinagbawalan ang cellphone. Paano tayo magsumbong, makapag-communicate? Di ba? Kaya nga nandyan yung mga pulis para magproteksyon sa mga Pilipino, hindi para magproteksyon sa mga politiko. So alam ko maraming mga generals sa PNP, sa military, sa Marines na nagmamasid lang kayo na talagang pag nagkagulo ang laban ng mga Pilipino, lalabas at lalabas ang mga general natin. Ano po masasabi niyo sa mga viewers namin ngayon, sir? O sa lahat ng viewers, paki-like and share nyo po yung mga nagla-live ngayon upang Aniyahan niyo rin po, sir. inaanyayahan ko kayo na pumunta dito sa ating laban dito sa Bustos, Bulacan. Paki-like and share upang maikalat natin sa ating mga kapwa Pilipino ang kaganapan na ipinaglalaban natin para sa ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Thank you sa mga vlogger. Malaking tulong. Oo, talaga. Thank you rin po sa inyo dahil kayo po ay mga paninindigan. Live stream ngayon, ano? Good morning ho! Ito kasama natin ang mga maiisog. Ano ho, dito mismo sa video. Alright, here we go. Ayan mga babayan, ayan na mga babayan. Isang bagsak, isang bagsak. Isang bagsak, isang bagsak. Duterte! 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 Okay. Duterte! Yun! Duterte! Yan! Yun! Punta na kayo dito. Oh, mga maisog, punta na po kayo dito. Meron tayong ano dito, meron tayong kontrata dito. Meron Ayan, meron tayong kami ipamimigay yung from may may-ari Santa dito, Cam. pinagbigyan tayo. Tapos ngayon, hinaharap na tayo ng malaking truck. Maisog. Kaya magpunta na kayo dito. Ipakita ninyo, maisog, pagka-Duterte ninyo. Yun! Yun! Oh, Tago! Magpakita kayo dito. Tago kayo ng tago, hanggang kailan kayo magtatago, kailan natin papababain yan? Paano yung mga anak natin? Kailan, tingnan nyo ang bigas pagkaana, 20 pesos. Nakita ko sa Facebook, ang gulay walang bumibili kasi walang pera ang mga tao. Nasaan ang pera ng mga tao? Kaya magpunta na kayo dito. Ito, may truck na malaki, oh. Tingnan nyo, napakalinis, oh. Talagang lahat ng parang ginagawa nila dito sa atin, pero hindi kami papatinag. Nakarating na po ang ating mga kasamahan dito sa lugar ng Bulacan, Bustos. Pagpunta na po kayo dito, ipakita ninyo, pagka-maisog ninyo, pagka-Duterte ninyo, So, tago ng tago. magsidatingan na sila ngayon. Yes! yes! Nandito ang ating mga matatapang na vlogger. Hindi patitinag, nandito silang lahat. Dito na sila natulog. Walang kainan, walang tulugan. Hindi kami natutulog! Yes! Yo, walang Lagi tulugan. kaming gising! Basta kape lang, okay na kami. Ligula sa kape! O mga taga-Davao. Ay, taga Davao, taga Davao. Oh, Davao. Taga-Davao. natin. Kung kurak batulayo, wara ba kato? Oh, yan. Mabuhay! Mga sukman! Ayan. Hindi natutulog! Hindi natutulog! Ang mga tao, nalalaban dito sa lugar na to. Ilang araw na to, ilang beses na to, kinakancel. Ano ba yan? Ano ba kayo? Ano po bang kinakatakot nila mga Akala ko ba, ma'am, akala ko ba sabi nila nilalangaw daw ang maisog rally? Bakit sila takot-takot? Kailan nilangaw?
Yung sa Davao natin, nilangaw ba? Oh. O yung sa Cebu natin, nilangaw ba? Hindi. Mga yan Ma'am, na. sa tingin po ninyo, ma'am, ano po ba ang kinakatakot Mainit nyo nga. dito? Bakit tayo pinipigilan ng mga humahadlang sa atin sa may isog? Ano Bakit nga tatlong pag bisis na kinakatakot tumitigil, talagang tatlong bisis hindi na sila kailangan- natatakot, lumabas na kayo. Bakit sila natatakot? Alam mo na ako nga bakit, di ba? Bakit nga ba sila natatakot? Hindi, alam kasi nila na Kaya pag sure, Duterte, shoutout. ang mga tao ni Duterte talagang lalabas. And yun nga, ibinanggit naman sa atin, no? Doon sa ilang rally natin, na ang totoong merong milyones na boto ay kay Inday. Naman. Ang kay BBM is only Smartmatic. So, lahat, alam nila, pag magkakaroon ng rally, naging sample na natin ang Cebu and Davao at saka Tagum. Nakita din natin na ang kanilang governor doon, si Kuya, ay talagang tinanggal. Merong mandate, alam na namin yan ahead of time, na nagkaroon ng mandate sa DILG na kung sino man